Sabi sa unang Korinto 1:31, sabi, kaya nga, tulad ng nasusulat, sino mang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ng kanyang ipagmalaki. Diba? Nagyayabang tayo ng mga kung ano-anong bagay. Pero tayo mga anak ng Panginoon, meron lang tayong isang bagay na dapat na ipagyabang at ipangalandakan sa mundong ito na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ang siyang nagligtas sa atin. Amen! As we sing this song, ipalakpak natin ang ating kamay sa Panginoon. Let's make the message of this song dahil ganda po ng mensahe nito na bawat isang Kristiyano, bawat isa sa atin ay dapat may pamalita ang kabutihan ng ating Diyos na dakila. Amen! And hallelujah, Jesus! We praise your name, Lord! We give you glory, Jesus! Ating nang ipamalita ang balitang kay ganda si Jesus na Diyos na dakila sa mundo siya ay punta upang magligtas. Yan ang iyong ibigay sa bawat labi, sa bawat tinig, sabihin mong malakas, ipangaladakan sa buong sanlibutan. Kanyang kabutihan, hindi mapaparaan. Ang ipagsigawan, tayo'y kanyang iligtas. Pangalan ni Jesus, ang ibigay. Yes, Lord! We will glorify your name, O Jesus. Ating nang isang mabuhay, ang buhay na kanina. Si Jesus ang magliwanag sa buhay siya nila. Siya ang ating gabay at ang Diyos na buhay. Sa bawat labi, sa bawat tinig, sabihin sabay-sabay, ipangalandakan sa buong
Hayaan mo ako, hayaan mo ako, Diyos. Hayaan mo ako, purihin ka. Naganakan ko, ihayag sa mundo ang kalayaan na nais mo ng Diyos. Isuko ako, isuko ako, Diyos. Itaas ang pangalan mo. Nagalakan ko, ihayag sa mundo ang kalayaan na nasa loob. Hirap mo aming ilaw sa ligtan at pag-iisin. Makapaglalihan na nagbibigay ng pag-asa sa mga nagbibigay ng lupa na ika'y pakilala. Walang dapat ikatako sa gawa ng panliman. Huwag lang natin siyang ikahiya. Diyos na sumasa atin, higit na makapangyarihan. Sa kung natin ako, kaya ba, kaya! Kaya natin ito, kaya natin ito. Hayaan mo ako, hayaan mo ako, Diyos. Hayaan mo ako, purihin ka. Nagalakan ko, ihayag sa mundo ang kalayaan na nasa loob. Isuko ako, isuko ako, Diyos. Itaas ang pangalan mo. Nagalakan ko, ihayag sa mundo ang kalayaan na nasa loob. Kalayaan na nasa loob. Kalayaan na nasa loob. Jesus! We give you glory, O Lord God. Oh, we give you honor. Salamat. Dahil alam namin bilang inyong mga anak, kami po ay inyong pinili, O Diyos, upang humayo, upang magbahagi ng inyong mga salita, ng inyong kabutihan, aming Diyos, ng inyong katapatan, Panginoon, ng inyong pag-ibig, Lord, sa mga hindi pa nakakilala sa inyo, O Diyos. Dalangin namin, Lord, gamitin mo po kaming instrumento. Lilisin mo ang aming mga puso, ang aming buhay, Panginoon, upang kami ay maging kagamit-gamit para sa inyong mission, Lord God, to go, Lord God, to all parts of the world, Lord, upang ibahagi, ipahayag ang inyong mga salita, upang ang lahat ng mga tao, Panginoon, ay makarinig, Lord, to have the chance, Lord, na makarinig ng gospel, Lord God, at magkaroon ng tunay na kaligtasan, Panginoon. Narito kami, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Ang dalangin namin, maghari ka sa aming mga puso, aming Diyos. Upang, Lord, yung inyong layunin sa aming buhay ay mangyari, Panginoon. Oh, we praise you, Jesus. We give you glory, O God. We give you honor, Lord. Oh, we bless your name, Jesus. Hallelujah, Jesus.
ito ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Hari o Diyos, Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais mo'y maging katulad mo. yes, Lord. Panginoon, pakinggan mo ang dalangin ng aming mga puso, O Diyos. Gamitin mo kami, Panginoon, para sa nilalabanan ng inyong gawain na ito. Oh, we praise you, Jesus. Panginoon, inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Kahit na sa mga kahit na ano
Jesus ay tutugon ako. Awitin natin sa Panginoon ng walang Kahit na Say to Jesus. Say to the Lord. The Lord is listening to us. Panginoon, hindi mo po ang tinig na yun ng mga anak mo, Diyos. Patuloy, Lord God, na nagpapasalamat sa inyong kalooban at sa inyong naisin, Panginoon. Jesus ay tutugon ako. Kahit na saan man, kahit na ano pa man sa tawa mo, Jesus ay tutugon ako. We praise your name, Jesus. Kahit na saan kahit na ano pa man sa tawa mo, Jesus ay tutugon ako. Ikaw, Yahweh, sa iyong dakilang katapangan ng Diyos, sa iyong dakilang kapangyarihan ng Diyos. We bless you, Jesus. Ano pa man sa tawa mo, Jesus ay tutugon ako. Jesus ay tutugon ako. Purihin ka, Diyos. Jesus ay tutugon ako. Purihin ka, aming Diyos. Panginoon, nakikita mo ang laman ng aming mga puso. Maraming limitado ang kaya namin gawin, Panginoon. But we believe, Lord God, na kapag itinilagay namin sa inyong kamay, Panginoon, lahat ng bagay na gusto namin gawin para sa inyo ay posible, aming Diyos. And that's why, Lord, we just submit to your will, Father God. Dahil alam namin na kayo ang magbibigay sa amin ng lakas, Panginoon. Kayo ang magbibigay sa amin ng boldness, O God. Kayo ang magbibigay sa amin ng desire, Lord God, upang kami, Panginoon, ay inyong magamit para sa inyong kaharian, aming Ama. Purihin ka, aming Diyos. Dakila ang iyong pangalan, aming Ama. Sabahin ka, aming Diyos na dakila. We thank you, Jesus. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. Alam namin, Panginoon, kasama po namin kayo sa umagang ito. And we just want to bless your name, O God. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Sino po ba ang handang tumugon sa ating Panginoon? Hindi ko na po tatanungin kung meron kayong dalang Biblia, o may dala kayong ballpen, o may dala kayong lapis, o may dala kayong notebook. Sabi nga ng nanay ko noon matatanda na kayo. Sige po. Para naman gumaan-gaan ng konti yung ating araw. Araw na pinagkaloob sa atin ng ating Diyos. Ang buhay na ating dinadama ngayon. Sino po nandito nung isang linggo? Nung isang linggo? Wala po kami noon eh. Nung last Sunday, ito po yung aking tinalakay. Sabi ko nga sa mga nagpapaawit,
itutuloy ko po yung pagtalakay ko tungkol sa missionary work. No? Pag nakita po natin ang Biblia, hindi po maliwanag yung word na missions work. Hindi po natin makikita yung actual word na missionary. No? Go. Ibig sabihin ng sugo ay forerunner o pinadala. Nung Sunday, ito po yung aking pinahayag. No? Pag ako po kasi nagtuturo, ay meron po akong recap. Alam niyo po yung recap? Review. Balik aral, balik tanaw. So ito po yung ating introduction muna. At babasahin ko muna po ulit yung Acts 1:8. Sabi po, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa nyo ng Espiritu Santo o ng Banal na Espiritu. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Yan po yung area na ginalawan po ni Jesus. Makikita mo po sa bandang baba ay yung Judea, susunod doon ay yung Samaria, at ang susunod po doon ay ang Galilea. So doon po sa Jerusalem, kung maalala niyo yung isang awit, hindi na maawit, yung parang tula, no? Sabi doon, si Jesus ay hindi naglakbay na higit sa 100 kilometro mula po sa Jerusalem. So kung ang Jerusalem po ay bandang baba pa dito ng Judea, medyo naputol po yung mapa, hindi ko kasi makuha dun sa internet. No? Pagka binilugan po natin yung radius no nilalakaran ni Jesus, mga between 50 miles to 100 miles, mga 100 kilometro. Siguro mula rito hanggang nagpas ng konti ng Lucena, Quezon, sa south, sa Batangas, papunta naman sa north, papuntang siguro abot ng bandang Nueva Ecija. So, ganun po yung, pag tinignan natin, hindi maliit yung lugar, no? Medyo malaki rin yun. So, iyan po yung kanyang ginalawan. Pero si Pablo, ay malaki po yung kanyang ginalawan, no? Siya ay merong ginalawan sa buong halos sa Mediterranean. Ang missionary journeys po ni Pablo ay 2 bahagi. Ito po ay merong geography at meron pong cultural na issue. Ibig sabihin, si Pablo ay isang apostol, siya ay isang pastor, at higit sa lahat, siya ay isang misyonero. Siya po ay missionary. Siya po ay isang Hudyo, siya po ay naghahayag ng salita ng Panginoon sa mga Hentil. Noong panahong yun, 2 lang po yung paghahati ng kultura. Ibig sabihin, sa perspective po ng mga Hudyo, 2 lang po. Kung hindi ka Hudyo, ikaw ay isang Hentil. Yung mga Hentil, mga Gentiles, marami po yun, iba-iba. Pag tinunghayan po natin yung New Testament, may mga Phrygians, may mga taga-banda po ng Macedonia, mga Romano. So lahat po sila ay pinagsama-sama na. Ang tawag po sa kanila ay Gentiles. Ganun po hindi ko mang gustong gamitin yung word, ganun po discriminating yung paghahati ng kultura. So kung hindi ka Hudyo, ikaw ay Hentil. At lahat ng bayan ay Hentil na. So binigay po ng ating Diyos na si Yahweh ang kanyang kagustuhan sa pamamagitan po ng mga Hudyo. Bukod doon, si Pablo po ay nag-build ng kanyang network. Kanyang binigyan ng shiniera niya ng word. Ito po yung mga relational naging anak niya sa pananampalataya kaya po ni Timothy. No? Yan po yung, meron pa bang slide na susunod?
Slide please. Ayun. Yan po yung ginalawan ni Pablo. Medyo malawak po yan. Pero yan po yung kanilang mundo nung panahon na yun. So, yan ay mga circa siguro 30 o 60 after nung birth ni Christ. Ngayon, atin pong tatalakayin ang part 2 nung aking inihayag nung isang linggo. Kaya nakalagay po dyan, Missions 2. Sino po nanonood ng Mission Impossible? Hindi ko na lang lagay Mission Impossible. Missions 2. Tunghayan niyo po ang inyong kumadala po kayong Biblia, ang Lucas 10. Babasahin ko lang po yung unang 2 talata. Sa iba pong translation, 70, sa iba po ay 72. Merong translation na 70, may translation na 72. Ganito po ang pagkakasaa doon. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang ng 70. Ito po yung sa Lucas. Sa iba po ay 72. At sila'y sinugong dala-dalawa. Na una sa kanya sa bawat bayan at dako na kanyang pupuntahan. At sinabi sa kanila, totoong marami ang aanihin. Subalit kakaunti ang mga manggagawa. Kaya't idalangin niyo sa Panginoon ng pag-aani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Tayo po sandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa inyong salita. Turuan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng linaw sa aming isip, sa aming puso. Kung ano po ang gusto niyong ipahayag ngayong umaga. Samahan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Ang banal na Espiritu po ang aming dalangin na siya pong magpaliwanag sa bawat isa ng mga salitang aming pag-aaralan ngayong umaga. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nung panahong yon ay, kagaya ng sabi ko kanina, yung unang mapa na nakita natin, si Jesus po ay nakabase sa Jerusalem. Nung pinahayag niya po ito ay malapit na siyang idalhin sa krus. No? So, ang sabi niya ay malaki ang harvest. Kung titignan po natin yung context nito, ay ang harvest po ay yung aanihin para sa salita ng Panginoon. Yung mga tatanggap sa salita niya. At pag nakita po natin yan, meron po siyang 70 sinugo. Hindi po pinangalanan kung sino-sino yan. Pero palagay ko yung mga pangalan yan, si Olan, si Dante, si L.A., si Jesse, si Beb. Puro lalaki po kasi noon, no? So, ang ginawa niya, sinugo niya. Kung titignan po natin, yung ministry ni Jesus ay 3 taon. So, alam po natin, familiar tayo sa pagtawag niya sa 12, di po ba? Ngunit, hindi po maliwanag kung paano tinawag tong 70. Pero, lumalabas po sa kapahayagan, meron pong 70 mga sugo sa iba't ibang bayan doon sa kanilang ginagalawan nun. Ang panahong yan ay bago po kay Pablo. Ibig sabihin, ito po ay nung buhay pa si Jesus. Tinuruan niya ang kanyang mga disipulo, tinuruan niya ang mga 70 ito, at sila po ay humayo. Tunghayan po natin madalas na po nating nababasa yung Great Commission. Gusto ko lang pong balikan dahil mahalaga pong maunawaan natin yung konteksto nung Acts 1:8 dahil sinabi ni Jesus na kayo ang aking magiging saksi sa Jerusalem. So, sinabi niya yon nung after the resurrection. Tama po.
Pero nung ginawa niya ito, ay buhay pa siya sa lupa. So sinugo niya na. Ito po yung sinasabi sa Matthew 28. Nung siya po ay nasa krus, lumapit si Jesus sa kanila. Ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama nyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Yung pong bansa, andyan ba yung bansa? Sa slide before kaya? Hindi. Back. Di bale, sige. Tuloy lang. Sige lang. Yung po kasing bansa, ang translation daw po niyan ay ethnos o tungkol sa ethnic. Hindi po siya country. Ibig sabihin po, yan ay tribo. So, ayan, mga bagay. Before that. Ayun. So, oops. Sige, yan. Okay. So, nilagay ko na lang po yung tribo. So, ang mandate po ni Jesus ay hindi mag-mission tayo sa bayan po ng Indonesia o mag-mission tayo sa bayan ng Amerika. Ang sinasabi niya po dyan ay tribo. Ibig sabihin po, yung pong people group. Halimbawa po, sa Pilipinas, sino-sino ba yung mga people group? Kagaya po ng mga Igorot, ng mga Aitas, ng mga Dumagat. Ito po yung mga people groups sa Pilipinas. Ang mga Encinas, people group ba yun? Ang mga Arcilla, mga Murada. Hindi. Tayo po ay lumaki na dito sa Kapatagan, sa mga Tagalog po tayo. So, mixture na po. Ang sinasabi po, isa rin tayong kultura. So, yan po yung sinasabi ng Great Commission. At kaakibat po niyan, unawain po natin, sinabi po ni Pablo sa Timothy, ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Ibig sabihin, nagre-refer po siya sa ating Panginoon na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makakadinig sa pagkakilala ng katotohanan. Ibig sabihin po, gusto ng Panginoon na makilala yung ebanghelyo ng lahat ng tribo, lahat ng people group. So, ito po yung puso dun sa Acts 1:8. Ito po yung sinasabi na nagsimula sa Jerusalem, punta ng Judea, ng Samaria at sa uttermost end of the world. No? At tingnan nga natin susunod na slide. Ayan. Ito po ay panahon noong mga 800 AD, no? Mga 800 years after kay Christ. Sa pagtiningnan po ninyo, yung dilaw ay huli na pong naging Kristiyano yon. Yan po ay Alemanya, no? Germania. Pero yung mga dark na blue, yun po yung panahon ni Pablo. At sa mga dumating na araw, pagkatapos po nung dark blue yon, yung mga light blue, yan na po yung kanilang pag-mission. Diyan na po lumawak yung paghahayag ng ebanghelyo doon po sa lugar na yon. So makikita po natin, sige, palitin mo ulit. Yan. Marami pa pong bayan sa katabi niyan. So, si Pablo at yung mga sumunod sa kanya ay restricted sa area niya. Pag nakita niyo po yung ilalim, yung dilaw na yan po yung area po ng Africa. Nandun po yung Libya, yung North Africa, nandun po yung Egypt, yung blue. No? May portion po ng Egypt na
na na-share na po nila ng Word of God. Papagbaba po niya sa bandang Ethiopia, ganun din po. So, pinapahayag ko lang po ito para magkaroon po tayo ng geographical context kung gaano nag-spread yung salita ng Panginoon. Next slide nga. Ayan. Balik tayo sa Luke 10, no? At sinabi niya sa kanila, totoong marami ang aanihin, subalit kakaunti ang mga manggagawa. Kaya't idalangin niyo sa Panginoon ng pag-aani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ito po yung sinabi ni Jesus. Nung panahong yon, alam niyo na po na ang aanihin ay bountiful. Kung naalala po niyo mga 2-3 years ago, ito po yung tema ng PMC National. Next slide nga, tingnan natin. Ayan, nakikita nyo? Hindi ano? Pakilakihan. Ayan. Kinuha ko lang po yan para malaman natin ano yung populasyon na mula nung nagkaroon ng tao hanggang sa kasalukuyan. Nabanggit ko na po ito noon. Ang sabi dyan ay may mga 120 billion na tao na. Ano po ba ang pangako ng Panginoon kay Abraham? Gaano karami ang magiging anak niya? Sindami ng bituin, di ba? Mamamangha kayo kung gaano karami ang bituin. Mamaya sasabihin ko po sa inyo. Kasi yan, pag pakitaas. Sa ngayon, ang dumaan na tao sa buong mundo, ang sabi nila, mga 120 billion. Ngayon, meron pong 8 billion na tao. 1 billion po niyan ay nasa Pilipinas. Hindi, 100 billion pala, no? Yung contract sa DPWH. Mali pala. Peso pala yun, ano? Hindi pala tao. So, ngayon, dumaan po ang 120 billion. Mahirap pong i-estimate yan kasi wala namang record doon. So gumawa lang sila ng mathematical model para mabigyan tayo ng pahayag ilang tao na ang dumating. Ang Pilipinas po ay mayroong 120 million. Ang Indonesia po ay mayroong kulang-kulang 200 million. Ang Indonesia po ay puro Muslim. Ang Japan, meron pong kulang-kulang din 200 million. Sila po ay karamihan ay mga Buddhist. Huwag na po nating isama ang India na mahigit 1 billion, ang China na mahigit 1 billion. Yan po yung field. Yan po yung aanihin. Yan po yung sinasabi ni Jesus sa Lucas 10. Nakita niya na kung gaano kalawak ang harvest field. At nakita niya na kung gaano kakaunti ang manggagawa. Sino po ba sa inyo ang handang humayo? Huwag niyo muna itaas ang kamay. Mamaya na. So, makikita po natin dyan kung gaano kalawak ang gawain ng gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Next slide nga. Ayan. Maliit lang simula sa Jesus, di ba? So, ang pinakita ko ngayon kung gaano kalawak. Next slide ulit. Ayan. Yan ang ating aanihin. Yung pula, sabi nila, yan ay mga Kristiyano. Pero yan ay kadalasan mga nominal Christians na tinatawag natin. Pinakita ko na yun last week. Yung green, yan po yung predominantly Islam. Kikita nyo alam niyo po ba yung Pilipinas? Di ba po ba pula? Makita niyo po ano? Pula. Ayun. Sa baba niyan, green. Dahil yan po yung Indonesia. Sa bandang itaas po niyan, yung mga hindi classified, mga blue,
kagaya po ng India, kagaya po ng China. Yan po ay, lahat ay harvest field na sinasabi ng Panginoon sa Lucas 10. Kaya, meron pong tawag dun sa Great Commission for a global mandate to bring up the word. Sige nga, bilisan natin dahil ako'y, ayan. Yan naman sa Pilipinas. Sa Pilipinas, malawak din. Malawak din ang ating harvest field. Paglabas mo lang dyan, pwede ka nang umani, di ba? Pagpunta mo rin sa baba, pwede ka nang umani. Magdala ka lang ng ano yun? Kawit. Karet, no? So, dalawang bagay po yung gusto kong ipahayag. Meron pong mandate na Great Commission na ipahayag, make disciples of all nations. Make disciple ng lahat ng tribo. Ngayon, at yan po ay, kung titignan po natin sa pananaw natin, yan po ay close to impossibility. Babalikan ko po yung pangako ng Panginoon kay Abraham. Anong pangako niya? Lahat ng anak niya ay kasindami ng bituin, di ba? Alam niyo po ba kung gaano karami ang bituin? Sige. Sa, ano muna tayo, no? Science 101. Nung ako po ay grade 6, may binasa ako. Ang sabi ng talata, meron daw pong 1 billion stars. Eh, luma na yun eh. That's 50, 60 years ago. Sa ngayon, ang huling tala ay meron pong 2 trilyon na galaxies. Alam niyo po yung galaxy? Agot, chocolate, sarap nun, no? Yung galaxy po ay kalipunan ng mga stars. So, yung 2 trillion ay 2 kasunod ng 12 zero. Tama? O, kung si Kibe, yung math. Ano yan? Ang bawat galaxy po ay merong 100 billion stars. So, kung titingnan po natin, simple math o simple arithmetic, ang estrella po sa kalangitan ay 2, tapos susundan mo ng siguro 20 zeros. Halos hindi mo na siya mabilang. Ibig sabihin, hindi pa magaganap yung pangako. Although, siguro, ang sabi naman ng Panginoon doon, it's a context na sinabi niya na ang magiging anak ni Abraham kasi dami na mga estrella. Kung maipapahayag po sa buong mundo ang ebanghelyo, yan po ay nangangahulugan na ipahayag na po sa karamihan po ng tao at sa mga tumanggap giging anak niya. Isipin na lang po natin kung gaano karami, gaano kalaki yung harvest field. Itong susunod nga pong slide. Nawala na. Ayan. I-confine na lang po natin sa ating lugar. Tayo po ay nasa ABS, kami po ay sino po ang taga-Barangka? Wala. Sino po ang taga Quezon City? Wala. Taga Pasig. Ay, taga Pasig. Taga Cainta. Taga Cainta. Tayo lahat po, karamihan ay taga Marikina. Iyan po yung ating harvest field. Palagi po nating titingnan o ilalagay sa ating isip, nung sinugo ni Jesus, yung 70 ay meron po siyang objective. Meron po siyang gustong gawin. Meron po siyang layunin. Maaring hindi naman tayo lumayo. Maaring hindi tayo geographical. Sinasabi ko nga nung last week ay pwedeng
relational, no? Pamilya, kamag-anak mo, pinsan mo, extended family. Alam niyo po ba na ang Pilipino ay isa sa pinakamalawak na network in terms of family relations? Para po tayong mga Chinese, para po tayong mga Japanese. Tayo po ay Oriental. So, yung 6th, 7th degree ng relation ay kasama pa po sa ating family relationship. So, maaari po nating tingnan yung sinasabi ni Jesus na Jerusalem, Judea, Samaria in this context. Pero, yan po ay nasa sa atin ng pangunawa na ang sinasabi po ng Great Commission, ang ating pong harvest field ay yung immediate na maaabot natin. Maliban na lang na tawagin Pastor Olan sa Burundi, halimbawa, o saan ba Pastor gusto pumunta? Sa Malawi. Sa North. Naku, wag ka mag-joke dahil may pinanood kami na film, nag-attend kami ng Mission Association. Nagpalabas sila sa North, yung isang bahagi sa North, isang village sa North Korea na malapit sa boundary po ng China. So, sila nga ay mabanggit lang ang salitang Diyos, maaari ka nang i-execute. Punta ka na ng South Korea muna. Tapos, ngayon, pinahayag ko na po ito sa inyo. Binigyan ko na po kayo ng context. Tutuloy po natin yung sinabi ni Jesus doon sa mga susunod na talata. Kasi mahalaga pong maunawaan natin yung kasunod noon. Yung slide ko nga dyan, sige nga yung slide, maganda yung slide dyan eh. Pinalitan ko lang ng pangalan eh. Next slide please. Tagal ng gap, no? Ayun. Bago humayo. Alam niyo po ba humayo? Humayo ay to go, to travel, to, ano pa ba? Lumakad, no? Humayo, pumunta. So, humayo kasi is malalim na Filipino word. So, bago humayo, tingnan po natin. Ready na ba kayong humayo? Sino po ang ready na? Ayaw, taas ng kamay. Okay lang yun. Taga Pasig. Taga Cainta. Taga San Mateo, no? Ay. Kasi yung kausap namin kahapon nung sa training, sabi niya, sa Marikina, punong-puno na raw ng mga simbahan. Parang nabasa ko minsan sa Amerika daw, merong mga lugar, kada kanto, merong simbahan. Ibig sabihin, kasi malalayo rin siguro ang kanto nila ron eh. Malalaki bloke. Sa Marikina raw, halos ang dami na. Sa Olandes, ilan ba dyan? 3? 4? Na maliliit na simbahan, na iglesia. Kasama tayo, siguro tayo pa 5, ano? Ganyan po ka-dense, ka-saturated ang Marikina. So bago humayo, tingnan po natin sinabi ni Jesus. Talatang 3. Humayo kayo. Sinusugo kayong gaya ng mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Ang paghayo ay may kaakibat na panganib. Sa awit kanina, handa ba tayong ibigay ang ating buhay? Alam po natin, ang buhay natin ay iisa. Maliban ikaw ay pusa. Alam niyo po ba yun? Cat has 9 lives. So. Tayo po ay may isang buhay. Ang sabi po dyan ni Jesus, sinusugo kayo gaya ng mga kordero. Alam niyo po ba yung kordero? Tupa, di ba?
At ang asong gubat ay mga wild na yung wolves na kumakain ng tupa. So, nung panahong yon, alam na ni Jesus, yung pupuntahan ng kanyang 70 sugo ay full of danger. Talagang susuong na sila sa panganib. Meron nga ako iniisip Hindi ko alam kung familiar kayo sa dako po ng Tondo. Meron po doon isang area, ang tawag nila Baseco Compound. Hindi ko alam kung kasama yun. Pagka nag-high tide, ito po ay nagiging hiwalay sa mainland. Meron pong 60 to 70,000 na tao doon. Ito po ay napakahirap na lugar. Ito po ay isang maaaring puntahan ng missionary na matapang. Sino po ang matapang? Wala. Hindi. Sinasabi lang po dyan, yan po ang katotohanan. Na kapag ka tayo ay sinugo, may kaakibat pong panganib. Pangalawa, huwag kayong magdala ng dalagyan ng salapi o supot o mga sandalyas at huwag ninyong batiin ang sinuman sa daan. Ang isang missionary po ay may pangangailangan. Sa kasalukuyan, ang mga missionaries ay sinusuportahan po ng kanilang mga local church o ng kanilang mga kaibigan o kanilang mga kamag-anak. Meron po siyang network ng support. Noong panahon yon, makikita na po natin ang sinabi ni Jesus, huwag kayong mag-depend, huwag kayong umasa sa inyong pupuntahan. Parang ang context po niyan, sa akin kayo aasa. Sa akin kayo magdedepende. Kaya ang sinabi niya, humayo kayo ng walang dalang salapi, walang dalang sandalyas, walang dalang ano pa man. Kasi ang konteksto noon, nung panahon na yun, kapag ka sila itinanggap sa isang bahay na kanilang kinatukan, pagpapalain nila yon. Kapag ka hindi sila tinanggap, ang pagpapala ay aalisin nila sa bahay na yon. So meron pong ganong context na sinasabi si Jesus. Sa ngayon, ang mga missionaries po, pinapadala sa mga lugar, may mga contact points na po sila. Hindi po tayo, hindi po tayo magpapadala ng sugo, kagaya ni Pastor Olan. Padadala natin siya sa Malawi. Alam niyo po ba kung saan ang Malawi? Malayo yun no? Sa banda pong Africa yun. Hindi naman natin siya padadala doon kung wala tayong contact person, wala tayong resource. Kasi maaring siya po ay hindi na bumalik. Ay. Siya po ay mapahamak. Ang gusto lang pong sabihin dito, yung dependency ng isang missionary worker ay isa pong mahabang network at nag-uugat po sa pananampalataya sa ating Panginoon. Na siya lahat pinanggagalingan ng mga resources. Susunod pong talata, ang sinabi nga dyan, tahanang bukas sa salita. At kung doon ay may anak ng kapayapaan, ito yung person of peace, no? Ang inyong kapayapaan ay mananatili sa kanya, subalit kung wala, ito ay babalik sa inyo. At doon kayo mananatili. So, ang sinasabi pa diyan kasi, kung anong ihain sa inyo, dapat yung kainin. Naunawaan niyo yun? Halimbawa po, sa kabundukan, sa dako po ng Benguet, may isang tribo po ron. Magpapakulo lang yan ng tubig, papatayin yung manok, aalisin yung balahibo,
alisan ng dugo, i-chop, lalagay sa tubig, sa kumukulo. Yan po yung ihahain sa inyo. Okay pa yon. Sa iba, maaaring pakainin kayo ng yung edible na uod, no? Worm. Pero sinasabi rito na Jesus, noong panahong yon, kung ano yung binigay ng host, kakainin natin. Ibig sabihin, doon sa kulturang yun, sasama tayo sa kanila. At ang biyaya ng Diyos ay mapapa sa kanila. Sa panganib, yung suporta, yung pagsanib doon sa kultura. Alalahanin po natin, yung mga misyonaring yon, ang dala nila ay kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Noong panahon yung buhay pa si Jesus. Ngunit sinasabi ni Jesus, siya ang salita. Siya ang buhay. Siya ang daan. So itong 70 ito, alam na nila. Pupunta sila sa isang lugar, ipapahayag nila yung katotohanan, at kung sila ay hindi tatanggapin, sila ay aalis, at yung pagpapala ay hindi mapupunta sa bahay na yun. So maaring yung context doon ay yung mga Hudyo ay hindi tumatanggap dun sa katotohanan na ipinapahayag ni Jesus. Kasi nung panahong yon, ang dominant na pananampalataya ay yung pananiwala ng mga Hudyo. Di po ba? Yung Judaism o yung kanilang pagsamba kay Yahweh, no? Dun sa Old Testament na tinatanggap natin, na ginagamit din natin. Ngunit, si Jesus nga ang bumasag nung katotohanan na ang kaligtasan ay nasa sa Kanya. So ito po yung karuktong nung gagawin ng mga missionary. Pero dito po, dahil nung panahong yon, wala pa namang Marikina Valley Hospital, wala pang PGH. Kaya ito yung sinabi niya, pagalingin niyo ang mga may sakit na naroon at sabihan sa kanila, ang kaharian ng Diyos ay lumapit sa inyo. Yung ministeryo po ng mga 70 ay bukod sa pagpapahayag ng salita, ay pinapakita po yung kapangyarihan ng Diyos. Kung babalikan po natin ang ministeryo ni Jesus, siya po ay may ministeryo ng pagpapagaling ng may sakit, pagbuhay ng may patay. So lahat po ng himala ay kanyang ginagawa. Yun po yung evidence ng kanyang kapangyarihan nung mga panahong yun. So kaya ang sabi rito ay pagalingin ninyo ang mga may sakit. So ito yung pinaka-testimony nila. Parang ibinigay sa kanila ni Jesus yung kapangyarihan na magpagaling. O di pinapunta na sila, di ba? So humayo sila at alam mo po ba na bumalik sila? So ito yung pagbalik nila. Talatang 17 at 18. Bumalik ang 70 na may kagalakan at nagsabi, Panginoon, maging ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin sa inyong pangalan. So tuwan-tuwa sila dahil nakakita siguro nila, kasi dala-dalawa, di ba? So, ibig sabihin, kung 70 sila, 35 groups yun, iwa-iwalay. So, nakakita nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi lang sila nagpagaling, no? Ang sabi niya, maging ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin sa inyong pangalan. So, yung parang meron silang gantimpala, meron silang reward na nasa kanilang puso na meron silang na-accomplish. Pero ang sagot sa kanila ni Jesus at sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahulog na gaya ng kidlat mula sa langit. So, yung context naman nun ay, ibig sabihin,
si Satanas ay nandun na sa kalipunan ng mga tao. At ito po yung clincher sa talatang 11. Meron pa ba akong slide dyan? Ayun. Hindi, yung slide na yan. Kailan ka hahayo? Sa talatang 11, ito ang sabi ni Jesus, kasunod na noon, no? Tingnan ninyo, binigyan ko kayo ng otoridad na tapakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makapananakit sa inyo. So, nung time na yon, sila ay binigyan ng full protection. So, walang makakasakit sa kanila, walang Ibig sabihin, daig pa nila yung mayroong security guard na may mga baril. Daig pa nila yung may mga naka-bulletproof. So, ang suot nga nila yung kanilang isang tunic at suot lang sandalyas. Ngunit, ang sabi ni Jesus dito, pangako nga na binigyan ko kayo ng otoridad na tapakan. Ibig sabihin, lahat ng kasamaan ay kanyang tatapakan. Ganyan din ang sinabi niya sa Matthew 28, di ba? Lahat ng authority pinagkaloob. Pero pag tinignan niyo yung huling talata ay ito po yung sinasabi kong clincher. Gayunman, huwag niyong ikagalak na ang Espiritu ay nagpapasakop sa inyo, kundi inyong ikagalak na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. So, overriding principle na pinakita dito ni Jesus ay dalawa. Na yung ikagagalak natin ay yung kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos. Higit sa lahat, ito ay totoo sa kasalukuyang panahon. Dahil yung supernatural phenomenon ay hindi na readily available o applicable unless dinala ka halimbawa sa jungle ng Amazon na kailangan mong yung supernatural protection. Eh kung pupunta ka lang sa Olandes, wala ka namang maaapakang ahas dyan, di ba? Wala ba? Marami. Ay, ganon. Buhaya, alam ko kung saan marami. Kaya lang, iba namang klase, wala naman nabanggit si Jesus na buhaya. So, maaring ligtas sila. Ang sinasabi dito, mahalaga na yung mga missionaryong yon ay may Diyos, may Jesus sa kanilang puso. Pangalawa, hindi sila nagtanong, Panginoon, bakit mo kami sinusugo? Sa narrative, sila ay pinadala, sila ay hindi nagtanong, sila ay bumalik ng may katuwaan dahil nagawa nila yung dapat nilang gawin. At ipinahayag sa kanila ni Jesus, dapat magalak kayo dahil kayo ay ligtas sa pamamagitan ko. Ibig sabihin, sila ay kasama ni Jesus doon sa kanyang pupuntahan sa langit. Ang mga missionaries, kinakailangan may Jesus sa puso, may puno ng panalangin, at handang ibigay ang kanyang buhay. Balikan nga natin, may slide pa ba dyan? Wala na, no? Ayan. Yan ang tanong. Dito ko na po wawakasan yung pagtalakay ko po tungkol sa paghahayo at tungkol po sa mandate ng Great Commission. Ito po ay malawak na talakayan. Ito po ay malawak na susuungin po
ng bawat isang iglesia na kung saan si Jesus ang Diyos. Na kung saan si Jesus ang kanilang tinatayuan. Na kung saan ang ebanghelyo ay namamayani. Marami pa pong aspetong dapat talakayin. Ngunit, ang aking pong pahayag ay pag-ukulan natin ng pansin na ang harvest field ay napakalawak at nangangailangan po ng mga manggagawa. Siguro po nakakatawa kung ang makikita ko na lang dito ay mga bago, no? At lahat po kayo ay nasa Africa, nasa Indonesia. Sino pong gusto sa Japan? Sa baba gusto niyo sa Australia, sa Canada. Marami pong tribo ron. Ang tawag ng Panginoon ay para sa ating lahat na humayo. Ang tawag po ng Panginoon ay para po sa ating lahat na mag-ani ng kaluluwa. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita at dalangin ko po na ang puso ng bawat isa ay maihanda sa espiritu po ng pag-ani ng kaluluwa. Sa espiritu na dapat ay isipin po namin yung sugo sa mga tribo na dapat naming abutin. Panginoon, bawat isa po, ang dalangin ko, kayo po ang mag-deal sa bawat isang puso na nakakarinig. Kayo po ang magpahayag sa mga pusong ito na ano po ang inyong balak para sa kanilang mga buhay patungkol po sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Salamat, Panginoon, dahil ang inyong salita ay totoo. Ang inyong salita ay aming panghahawakan. Ang inyong salita ang aming gabay. Salamat, O Diyos. Ito pong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.